Magandang hapon po sa ating lahat. Blessed Saturday everyone, barangay Nagtubagan at sa lahat po na naririto at nais na makinig ng salita ng Diyos na ating ibabahagi po sa hapon na ito. Naparito po tayo upang ipaabot po sa inyo ang magandang balita, ang gospel ng ating Panginoong Yesus, hindi po about sa reliyon o pag-aalok ng sekta, grupo. Ang ating pong layunin o purpose kung bakit po tayo narito upang ipangaral, iatid po sa inyo na mahal po tayo ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Sa pong mapagpalang hapon po sa ating lahat, nawa ay makinig po tayo ng salita ng Diyos. Inaniyahan ko po kayo na makinig po tayo ng kahit panandalian lamang dahil ang salita ng Diyos ay napakahalaga po sa ating mga tao. Ang salita ng Diyos ay malaking pakinabang sa ating mga tao dito sa lupa at ito po ay magiging pagpapala po sa atin ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay tumutuwid ng pamumuhay nating mga tao. Amen? At salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin dito sa ating lugar dahil may mga naririnig po tayo ng salita ng Diyos. Amen. Naparito po tayo upang ipahayag po sa inyo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ito naman po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya marapat lang po na mas unawain natin, bigyan natin ng panahon, time, ang salita ng Diyos dahil ang buhay natin sa mundong ito ay napakaikli lamang. Amen? Napakaikli lang ang ating buhay sa mundong ito. Kaya magbigay po tayo ng panahon sa salita ng Diyos sa buhay na ito. Amen? Dahil ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Yesu Cristo, nang sino mang sumampalataya dito kay Jesus ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan ang pinakamagandang nangyari sa ating sangkatauhan ng Diyos amang nasa langit ay kumilos sa ating mga tao dahil sa ating mga masamang pamumuhay o kasalanan. Kaya ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinadala ang bugtong na anak na si Jesus upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan sa mundong ito, linisin sa ating karumihan sa mundong ito. Amen. Kaya napakaganda o napakabuti ng Diyos dahil sabi niya na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Totoo po yun. Kaya may mga nangangaral ng salita ng Diyos sa bawat dako ng daigdig, hindi lang sa loob ng church, kundi sa mga kalsada, tabi ng kalsada, palengke. Dahil alam ng Diyos na ang tao ay nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon dahil po sa ating kalalagayan na makasalanan. Amen. Dahil yan ang sinasabi po ng Biblia, lahat ng tao, lahat po tayo ay nagkasala at walang karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes, ang taong makasalanan at ang taong magpapatuloy sa kasalanan, hindi makakaranas sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Gusto ng tao makaranas sa kaluwalhatian ng Diyos, kailangan muna siyang makipag-isa kay Kristo, humingi ng kanyang ng kapatawaran sa kasalanan, pagsisihan ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan, at sumampalataya sa bugtong na anak na si Yesu Cristo upang sa ganon makaranas siya ng kaluwalhatian. Ang makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi kailanman, sabi ng Biblia. Pero salamat sa Diyos sa kanyang biyaya at habag sa atin. Amen. Naparito siya sa mundong ito 2,000 years ago na mahigit na nakakaraan. Naparito ang Panginoong Yesus para sa ating mga kasalanan upang magsisi at talikuran ng kasalanan. Dahil ayaw ng Diyos na kapag ang tao napahamak, hindi siya natutuwa. Na kapag tayong mga tao ay napahamak sa apoy ng impyerno, hindi natutuwa ang Diyos. Amen. Kaya ang Diyos magawa ng paraan upang tayo po'y makarinig ng mga salita ng katotohanan. At ang salitang katotohanan ay ang salita ng Diyos, ang salita ni Jesus na ating Panginoon na siyang napako sa krus ng Kalbaryo. Ating pong tatalakayin po sa hapon na ito tungkol po sa buhay na walang hanggan. Dito po matatagpuan sa Marcos chapter 10. Dito po sa verse 17. Sabi niyo po dito sa Marcos 10 verse 17, nang siya'y paalis na, may
isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Ito po ang tanong ng isang lalaking mayaman. Ang sabi niya po, "Guro, ano po dapat kong gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan?" Ito po ang tanong ng lalaking mayaman. Ano pong sagot ng ating Panginoon? Hallelujah! Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo, ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina." Sumagot ang lalaking mayaman, ang sabi ko, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isa pang bagay na dapat mong gawin." Ang sabi po ni Jesus sa lalaking mayaman, "Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Ito po ang sabi po ng ating Panginoong Jesus sa lalaking mayaman. Nang marinig ito ng lalaki at siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tinignan ni Jesus, tunay nga napakahirap para sa mga mayayaman ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad at sinabi niya ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butos ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya nagtanong sila, "Kung gayon, sino po kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan ninyo, iniwan namin ang lahat. Kami sumunod sa inyo." Sapagot si Jesus, "Tandaan ninyo, sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, o mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap ng buhay ng ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming mauna at mahuli at maraming mahuli ang mauna." Mali tayo, mabasa ito sa Tiago, ito po ang salita ng Diyos na ating narinig po sa hapong ito. Mga kapatid, na nagtanong isang lalaking mayaman, paano daw po makamtan ang buhay na walang hanggan? Yan po ang tugon po o tanong po ng isang lalaking mayaman na gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan, eternal life. Ang hinihingi niya po, eternal life. Paano daw magkaroon ng eternal life? Ang isang mayaman, mga kapatid, halos sa kanya ng lahat dito sa mundo ito. Pero ang nais niya pang makamtan, buhay na walang hanggan. Tayong mga mahirap, gusto pa natin yumaman. Gusto pa natin yumaman yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan sa mundo ito. Yung nais natin gustong maranasan. Tama po ba? Hello, sa mga binadang dalaga siguro, yung mga hindi pa yung naranasan, gusto nyo maranasan na magkaroon ng asawa. Diba? Ganyan yung mga binadang dalaga. Yan ang patutunguhan nila. Pero yung mga mahirap, gusto pa nilang yumaman. Pero yung dito po na nakalagay dito sa Biblia, isang lalaking mayaman na ang tinanong niya ay paano daw magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong tugon po ng ating Panginoong Jesus? Sabi niya, "Sundin mo ang mga pinag-uutos ng Diyos ang kautusan." Ang sabi niya doon, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa walang kabuluhan, mga walang katotohanan, ibigin mo ang iyong ama't ina. Ang sabi po ng lalaking mayaman, "Guro, wala nang pagkabata ko, nagawa ko na yan." Kaya ang sabi ng Panginoon, isa pang bagay ang nais kong ipagawa sa iyo. Anong sinabi ng Panginoong Jesus dito sa lalaking mayaman? "Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha o sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin." Dahil ang gusto ng mayaman,
paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nung narinig ng lalaking mayaman ito na ipagbili mo ang ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahirap at sumunod ka sa akin, sabi ni Jesus, nung narinig po na ito ng lalaking mayaman, nanlumo siya, nalungkot siya. O nga naman, kung ikaw yun, nagpakahirap ka, nagtrabaho ka, naggugol ka na maraming panahon para makamtan mo yung kayamanan mo, tapos sasabihin sa iyo ng Panginoon, ipagbili mo at ipamahagi sa mga mahirap. Sa natural na tao, mga kapatid, talagang manlulumo tayong mga tao. Dahil ang hinihingi ng lalaking itong mayamang ito, buhay na walang hanggan. Alam niyo po ang buhay na walang hanggan? Na kapag ang buhay na walang hanggan, meron ka nito. Yung eternal life na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, hindi magtatagumpay sa iyo ang Hades, ang impyerno. Hindi ka kailanman dadalhin sa apoy ng impyerno kapag meron kang buhay na walang hanggan. Kaya yung sinasabi ng Biblia, yung sinasabi dito sa Lucas chapter 16, may dalawang namatay, si Lazaro na napakahirap, dukha, sabi ng Biblia, at yung lalaking mayaman, kapwa silang namatay, ang sabi po ng Biblia. Ang lalaking mayaman pumunta doon sa lugar ng paghihirap na sinasabi ng Biblia sa impyerno yun. At yung lalaking mahirap na si Lazaro, sabi pumunta doon sa paradiso ng Diyos. Hello? Pansin po natin, sa kabila ng napakayaman ng tao iyon, napunta pa sa impyerno, hindi siya kaya piniligtas ng kanyang kayamanan, sapagkat ito naman talaga ang mga kinahuhumalingan natin mga tao sa mundong ito. Ang yumaman sa mundong ito, tama po ba? Ito ang goal ng tao. Ito yung dinidesign ng tao. Ito yung pinapangarap ng tao, yumaman. Pero hindi ba natin alam na tayong mga tao ay mayroong kasalanan na nakatira sa ating kaloob-looban, sa ating mga puso, sa ating pagkatao, may nakadikit na kasalanan. At itong kasalanan ito yung magdadala sa atin sa apoy ng impyerno. Ang hiling ng lalaking mayaman sa ating binasa dito sa Marcos chapter 10, mga kapatid, buhay na walang hanggan. Hindi niya na unawaan yun. Dahil ang buhay na walang hanggan na hinihingi niya sa Panginoon, may kakayanan na makaiwas sa kanya sa apoy ng impyerno. At may kakayanan yung buhay na walang hanggan niyon na makapunta ka sa kaharian ng langit. Tandaan natin ang buhay natin sa mundo ito ay napakaikli lamang. 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, mahaba na yun. Dahil ayon sa pag-aaral ng WHO, World Health Organization, na ang buhay na yun ng tao, siguro 60, 70, 80, ganyan lang po dahil po sa mga sa kinakain ng tao, mga preservatives, mga chemicals na nakahalo na dyan, kaya umikli ng buhay ng tao sa mundong ito. Pero hindi ba natin natatanong na pagkatapos sa buhay natin ito, pagkatapos huminto ang ating hininga, hindi ba natin natatanong saan pupunta ang ating buhay? Yes, ang ating katawan, pag namatay tayo, pupunta to sa kampusan to. Ang makikinabang sa katawan natin, makakuot lamang. Pero hindi ba natin alam yung kaluluwa natin, yung ating spirito, pag naghiwalay ng katawan, pag nalagutan tayo ng hininga, mga kapatid, kung hindi matagpuan ang buhay ng Diyos at ito yung buhay na walang hanggan na hinihingi ng lalaking mayaman, kung hindi ito ang natagpuan sa atin, sigurado, ihuhulog tayo ng mga anghel ng Diyos sa Lucas chapter 16 doon sa naglalagablab sa apoy ng impyerno at inilarawan ng Biblia na ang apoy ng impyerno walang tubig. Nauuhaw ka doon pero hindi ka makainom ng tubig. Kung nandoon ka na sa apoy ng impyerno, dito sa mundong ito habang nabubuhay tayo, kapag ikaw ay nabuhaw, maaring makagawa ka ng paraan na makainom ng tubig. Pero kapag nandoon na ang tao sa apoy ng impyerno, walang tubig doon. Apoy na naglalagablab, ayun ang pinipicture ng Biblia. Amen. Kaya nga po tayo buhay pa sa panahon ito dahil ang Diyos na mapagmahal, Diyos na mahabagin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na kilalanin natin si Jesus na ating tagapagligtas sa mundo ito. Amen. Kilalanin natin habang tayo po ay nabubuhay pa dahil hindi natin alam ang araw ng bukas, sabi ng Biblia. Sabi nga nila, kausap mo ngayon, kinabukasan, pinag-uusapan na.
Kasama mong nagkakape ngayon, kinabukasan, pinagkakapihan na. Ganyan kaigli ang buhay ng tao. Hello? Lahat na tayo mawawala sa mundong ito, pero may takdang panahon. Pero pag tumating yung panahon na yun, sigurado kung ba tayo sa kaharian langit tayo pupunta? May tinuturo po ang Biblia, langit at impyerno. Wala pong purgatorio na tinuturo ang Biblia. Ang tinuturo ng Biblia ng Holy Bible, heaven and hell. Langit at impyerno. At ang gusto ng lahat ng tao, kung tatanungin kung bawat isa, siyempre gusto natin pumunta ng langit. Sino namang ayaw pumunta? Tama po ba? Pero ang tanong, kamusta yung gawa ng ating katawan? Kamusta yung kinikilos natin? Patungo ba sa langit o papunta sa impyerno? Mga kapatid, ang salita ng Diyos na naririnig natin ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na maikli lang ng buhay ng tao at kinakailangan natin ng tagapagligtas natin para makaiwas palang araw sa apoy ng impyerno. Amen po ba? Kaya itong lalaking mayaman na ito na namit ni Jesus Christ, mga kapatid, na lalaking mayaman na ito, nagtatanong siya kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro kung nabibilang ito, pwedeng bilhin ng lalaking mayaman ito. Ang sabi ng Biblia, lubhang napakayaman. Ibig sabihin, super yaman ng taong ito na nagtanong kay Jesus. Amen. Pero kung sinabi ni Jesus, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap, nung narinig ito ng lalaking mayaman na siya'y sumunod kay Jesus, nalungkot ang lalaking mayaman. Tignan niyo po, yung mahirap para sa ating mga tao, minsan doon tayo kinakausap ng Diyos. Hello? Tayong mga tao, normal lang na kapag wala tayong kailangan sa Diyos, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Pero kapag tumating yung panahon na naghihingalo tayo, 50-50 ang buhay natin mga tao, doon lang tayo lumalapit sa Diyos, doon lang natin siya naaalala sa buhay natin. Lalo na kapag dinapuan ka ng sakit, na malalang sakit, nakaramdaman, doon mo lang maalala ang Diyos, o doon mo lang maalala na manalangin. Normal yan sa tao. Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos, pinapaalalahanan tayo na kailangan natin ang tagapagligtas natin sa mundo ito. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan na sinasabi niya, kasalanan ang kamatayan. Lahat ng tao nagkakasala, yes, dahil sinabi yan ng Biblia. Walang taong perfecto dito sa mundong ito. Nag-iisa lang ang perfecto na sinasabi ng Biblia. At ito po ay si Jesus sa Panginoon na nagkatawang tao po noong 2,000 years ago na mahigit na nakakaraan na sa mundong ito. Siya po ay walang kasalanan. Kahit gawan nila ng kasalanan, mga kapatid, ang mga religious leader ng panahon niya, nung siya nabubuhay, nung siya nagkatawang tao, wala siyang nakitang kasalanan ni kundi ang Panginoong Jesus. Pero tayong mga tao, nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon dahil may kasalanan po tayong nakadikit. Sabi po ng Biblia, ang kabayaran na nagagawa nating kasalanan, kamatayan. Pag sinabing kamatayan, ang meaning po nito, paghihiwalay sa Diyos. Mahihiwalay tayo sa Diyos. At kapag hiwalay ka sa Diyos, sigurado yun. Saan tayo pupunta? Sa buhay ni Satanas. Dalawa lang. Kung wala ka sa liwanag, nasa saan ka? Nasaan tayo? Nasa kadiliman. Kung wala ka sa katotohanan, nasa saan tayo? Nandun tayo sa kasinungalingan. Tama po ba? Dalawa lang. Liwanag at dilim. Langit at impyerno. Buhay or kamatayan. Andun doon lang yun. Kaya tayo mga tao, kung bakit tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, dahil nais ng Diyos, iligtas tayo mula sa kadiliman ng ating pamumuhay. Mula sa talikala ni Satanas, mula sa panloloko ni Satanas sa ating buhay. Amen? Sa pagkokontrol ni Satanas sa ating buhay. Tignan niyo po yung panloloko ni Satanas sa buhay natin. Tignan niyo po, ang ginagawa ni Satanas sa ating mga tao, ang ginagawa niya sa atin, sige, mag-religion ka lang, mag-religion ka lang. Pero yung makikita mo sa buhay natin, hindi nagbabago, masama pa rin. Ang sabay sinasabi ng mga bibig natin. Tama? Maraming religyoso ka nun. Magaling pa rin, magpura. Sugarol pa rin. Mabisyo pa rin. At the same time, religyosong tao.
Sa tingin niyo, kapag kinuha ng Diyos ang buhay niya, pupunta ba siya sa langit? Hindi natin maloloko ang Diyos. Amen. Kaya kung gusto natin pumunta sa kaharian ng langit palang araw, simulan mo na makipagrelasyon sa Diyos. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan na nagawa. Wala po tayong may tatago. Sabi ng Biblia, walang lihim na hindi malalantad. Lahat ng sikretong bagay, alam ng Diyos. Makapagtago ka man sa magulang mo, makapagtago ka man sa pagmahal mo sa buhay, sa Diyos, lantad po tayo. Kitang-kita tayo ng Diyos sa lahat nating ginagawa. Kaya habang binubuhay pa tayo ng Diyos sa panahon natin ito, mga kapatid, bakit kayo pabuhay ngayon? Dahil nais ng Diyos, humingi tayo ng patawaran, pagsisihan ng mga kasalanan na gagawa natin sa mundong ito. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, walang bahagi sa kaharian ng langit ang mga taong makasalanan. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10, ang sabi niya po doon, na walang bahagi ang mga taong patuloy sa kasalanan. Ang sabi niya po dito, sa banal na kasulatan, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nagigiyapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nagkikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakit, naglalasing, naglalain ng kapwa o nagdaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, wala talagang bahagi sa kaharian ng Diyos. Lahat ng mga tao patuloy sa kasalanan. Pero salamat sa Diyos, dahil pinapaalalahanan tayo ng Diyos, mga kapatid, na huwag na tayong magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kasi mapapahamak tayo balang araw sa apoy ng impyerno. Kahit gaano kasikat ka ngayon, kakilala yung pangalan sa panahon ngayon, kahit gaano kakayaman, kadiskarte, kasipag sa mundong ito, kung ang sabi ng Biblia, kung mapapahamak naman ang ating buhay, ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno, walang kabuluhan, lahat ng ating pinaghirapan sa mundong ito. Hello, mahal po tayo ng Diyos, ayaw man yung mapahamak sa apoy ng impyerno, kung bakit po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen, ang po parito, hindi upang akayin kayo sa relihiyon, hindi po, upang tayo po ay may connect sa ating Panginoong Yesus, upang kilalanin mo si Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan. Dahil ayaw kanyang mapahamak sa apoy ng impyerno. Kahit may hawak ang 1 million ngayon, kung pupunta ka sa apoy ng impyerno, walang kakayanan yun. Hello, wala po. Kaya nung nakarinig ang salita ng Diyos, Manny Pacquiao, noong mga matagal na panahon na yun, mga ilang taon na ngayon, binitawan niya yun, isinorender niya yung mga ginagawa niyang pagsasamo, marami ko siyang manok noon. Pinamigay niya, binalitan niya lahat. Hininto niya ang kanyang pambababae, di ba, nababalita yan noon. Nung nakarinig ng salita ng Diyos, nagkaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos sa puso niya. Kaya po siya huminto sa kasalanan ginagawa niya noon. Hallelujah! Dahil ang salita ng Diyos may kapangyarihang umago sa buhay ng tao. Ang kasikatan ng tao, dito na rin sa lupa. Lilipas din yan. Pero ang salita ng Diyos na tumalo sa iyo, bibigay sa iyo ng pagbabago ng buhay. Mga kapatid, magkakaroon ka ng kaligtasan sa Panginoon at mananahan sa iyo ang buhay na walang hanggan na kung ikaw ay lalapit sa Panginoong Yesus, makikipag-isa ka sa Kanya at ang kalikuran mong kasalanan at sasampalataya ka sa Kanya. Amen? Hallelujah! Hindi masama magtrabaho, maghanap buhay, hindi masama. Ang nais ng Diyos, yung relasyon mo sa Diyos, ayusin natin. Amen? Magbigay tayo ng panahon sa Diyos. Mas maganda ngayon habang nagtatrabaho ka, habang naghahanap buhay ka, nagdi-business ka, anumang ginagawa mo sa buhay, mga kapatid, pinaparangalan mo ang Diyos sa buhay mo. Napakaganda noon, kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, kung bakit mo naririnig yan, dahil mahal ka niya. Ayaw kanyang mapahamak dahil ayaw ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos na isang kasinggero mapunta sa apoy ng impyerno. Amen. Ang isang tao makasalanan pupunta sa apoy ng impyerno, hindi natutuwa ang Diyos dito. Amen. Kaya habang buhay pa tayo, magbigay tayo ng panahon sa Diyos. Magbigay ka ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ikaw mismo nakakarinig ng tinig na ito. Ikaw yun, ikaw yan. Ang pinapabot ng Diyos na mahal ka niya. Amen. Pag po natin sayamin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos, pagkawala ng kasalanan. Hello. Ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo. Dahil ang sabi niya sa Biblia natin na nabasa kanina, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak.
Tignan niyo po, pag sinabing sumampalataya sa Panginoon, handa mong isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoong Yesus. Amen? Na siya na ang magdadrive ng buhay mo. At ang gagawin mo lang, sundin ang pinapagawa niya. At hindi naman mahirap ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Magsuko lang tayo ng buhay. Tumalikod sa kasalanan na nagagawa natin. Dahil kapag tayo mga tao, mga kapatid, nagpapatuloy sa kasalanan. Sabi ng Biblia, ang kamantang nito ay kamatayan. Yes, totoo ko yun. Di po nagbibiro ang Biblia. Once na sinabi ng Holy Bible, yan sigurado, sure na mangyayari sa buhay ng tao. Kaya habang binubuhay tayo ng Diyos sa panahon na ito, mga kapatid, huwag mong baliwalain ang salita ng Diyos. Simulan mo lang hanapin ang Diyos sa buhay mo. Pag-isip mo ng umaga, lumuhod ka dyan sa higaan mo, manalangin ka, Lord, salamat, buhay pa ako ngayon. Tulungan mo ako na makilala ka pa. Tulungan mo ako na makapaglingkod pa ako sa iyo, Panginoon. Dahil hindi lahat ng tao sa mundong ito, pag-isip ng umaga, may buhay pa. Hindi niyo po ba alam, araw-araw may namamatay sa mundong ito? Araw-araw din may pinapanganak. Hello? Pero habang binubuhay pa tayo ng Diyos, nagbigay tayo sa Diyos ng panahon na kilalanin siya. Amen. Dahil bata ng Panginoon, may kasalanan na. Yun lang talaga. Yung kasalanan na naghahari sa tao, yun ang magdadala sa kanya balang araw sa apoy ng impyerno. Dahil ang kasalanan na ninirahan sa atin, yun ang nagiging dahilan kung bakit ang tao hindi niya hinahanap ang Diyos. Kung bakit siya nagpapatuloy sa kasalanan, kung bakit makasarili siya. Ang iniisip niya lang yung sarili niyang mabuhay, pero hindi niya alam pag nalabutan ng buhay o ng kanyang hininga. Sigurado, apoy ng impyerno, sabi ng Biblia sa Lucas chapter 16, kukunin siya ng mga anghel. Pag sinabi ng Biblia, mga anghel, marami. At alam din ng mga anghel ng Diyos kung saan siya dadalhin. Kung hindi matatagpuan ang buhay ni Jesus sa kanyang puso o sa kanyang kaloob-looban, sigurado apoy ng impyerno yun. Dahil ang pupunta lang sa kaharian ng langit, mga kapatid, hindi hahanapin kung anong reliyon mo. Ang hahanapin, buhay ng Diyos kung nananahan pa sa iyo. Nagkahari pa sa iyo ang buhay ni Jesus. Iyon ang hahanapin. Yung mga reliyon na mga inakap natin, mga kapatid, nakakatulong lang yun para i-deliver ang Word of God. Pero si Satanas, nangyayalap si Satanas sa mga relihiyon natin. Yan ang ginawa ni Satanas sa panloloko sa sangkatauhan. Sige, magre-reliyon ka pero hindi na mapagong buhay natin. Masama pa rin, gumagawa pa rin ng masama. Naloloko ng kapwa, nagsisinungaling. Tingnan niyo po, pero kung ikaw ay lalapit sa ating Panginoong Yesus, kaya kang baguhin, kaya niyang tanggalin ang mga kasamaan dito sa loob natin. Amen? Mahal po tayo ng Diyos, barangay, nagtubakan, at sa lahat ng nakakarinig ko ngayon sa tinig nito, mahal ka ng Diyos, kaya wag po natin sayangin yung buhay na binigay ng Diyos sa atin. Gawin natin yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Yung plano ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, gawin natin sa buhay natin. Dahil darating ang panahon, lahat po tayo haharap sa hukuman ng Diyos at ipagsusulit natin lahat ng ating ginagawa. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Mabuti man o masama ang ginawa natin dito sa mundong ito, ipagsusulit natin lahat ito. Kaya ang salita ng Diyos sa atin ay may kakailangang tumuwid ng ating pamumuhay na mga maling pamumuhay. Amen? Yes, marami na pong binago ang salita ng Diyos sa mga tao. Marami na. Lahat ng dinaluyan ang salita ng Diyos at tinanggap ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Marami nang binago ang Diyos. Amen. Hindi lang po dito sa Pilipinas, sa iba't ibang mga bansa, marami na pong binago ng Diyos. Kaya kung ikaw mismo, isa ka sa mga magre-respond sa salita ng Diyos, tatanggap sa Panginoon, isa ka sa bibiyayaan ng Diyos ng buhay na nagmumula sa kanya. Katulad ng lalaking mayaman na ang kanyang hinihingi, buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng Biblia, ito ay matatagpuan sa ating Panginoong Yesus. At sabi niya, ang pinananahanan ng anak ng Diyos sa 1 John chapter 5 verse 12 ay may buhay ng walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos na si Jesus
ay walang buhay. Ang ibig sabihin, kapag walang buhay, ang ibig sabihin, kamatayan ang meron sa Kanya. Kung wala ka sa buhay, doon tayo sa kamatayan. Kung wala tayo sa kamatayan, doon tayo sa buhay. Kung wala ka sa dilim, doon ka sa liwanag. Kung wala ka sa liwanag, doon tayo sa dilim. Ganun lang po talaga. Kung wala tayong balang araw sa langit, nasaan tayo? Sa impyerno. Kung wala tayo sa impyerno, doon tayo sa langit. Ngayon, kung gusto natin pumunta ng kaharian ng langit, sadyain mo na gawin ang papuntang makalangit. Ano yun? Kilalanin mo si Jesus sa mundo ito. Isang palatayanan mo siya. Amen? Kung may access ka papunta ng langit, sigurado makakapunta ka ng langit. Yung bumaba galing langit, si Jesus, yun ang kailangan natin. Dahil sabi ng Biblia, sumubat si Jesus, sabi sa John 14 verse 6, ako ang daan, ang buhay at katotohanan, walang makakapunta sa kaharian ng langit o sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, sabi po ni Jesus. Iyak ko yun, siya ang tanging daan patungo sa kaharian ng langit, si Jesus. Hindi ba yung mga relihiyon natin na inakap po natin? Si Jesus ang tanging daan. Dahil nasa Kanya ang katwiran, righteousness, nasa Kanya ang holiness, yung kabanalan na hinahanap natin mga tao na papunta ng kaharian ng langit. Amen po ba? Amen. Ang relihiyon natin, nakakatulong, yes, sa pagdi-deliver ng Word of God, nakakatulong. Pero ang nagliligtas pa rin, yung napako sa krus ng Kalbaryo at iyon si Jesus na Panginoon natin at tagapagligtas natin. At hindi yung mga hinihintay ng mga iba't ibang bansa, yung Jesus na Messiah na hinihintay ng mga Israelita na kanilang Panginoon, na kanilang Diyos. Amen. Kung ano yung Diyos ng Israel, Diyos din natin, si Jesus na Panginoon. Amen po ba? Kaya mahal po tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya ng salita ng Diyos, binibigyan pa tayo ng pagkakataon upang tumalikod, pagsisihan ang mga nagagawa nating kasalanan. Amen? Kaya nga po, kahit pa tayo ngayon Kaya nga po, malakas ka pa ngayon Hindi mo ba alam, yung lakas ng katawan mo galing yan sa Diyos? At kung wala yung lakas na yan, hindi ko makakapagtrabaho. Tama po, kapag baldado ka, nandun ka lang sa loob ng bahay nakahiga. Kaya, lagi mong pasalamatan ng Diyos. Reklamo. Amen? Dahil yung reklamo, kapag uugatin mo yung reklamo na yan, basahin mo yung Old Testament, lahat ng reklamador doon sa Biblia sa Old Testament, pinatay ng Diyos lahat ng reklamador. Lahat ng sumusunod sa Diyos, basahin mo yun, doon sa mga Israelita, lahat ng sumusunod doon kay Moses. Puro reklamo sila ng reklamo. Yung iba, sumasamba sa Diyos, nakikiapid, nangangalunya. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanila? Sa Old Testament, pinatay sila ng Diyos. Kaya tayo mga tao, dapat ang ugaliin natin, mapasalamatin, laging nagpapasalamat sa Diyos. O anumang meron sa atin, laging kang nagpapasalamat sa Diyos dahil buhay ka pa ngayon. Malakas pa tayo ngayon, nakakakain pa tayo 3 times a day. May almusal, tanghalian, at dinner. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Diyos dahil buhay pa tayo ngayon. Amen? Amen. Kaya lahat na tayo dapat magbalik loob sa Diyos habang tayo buhay pa sa panahon natin ngayon. Mahal ka ni Jesus. Kaya ayaw kanyang mapahamak kung bakit ka nakakarinig ng salita ng Diyos. Mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kaya magbigay po tayo ng panahon sa Diyos. Manalangin ka na, simulan mo nang manalangin sa Diyos upang ikaw ay patawarin sa lahat ng iyong mga nagagawang kasalanan. Amen. Nais ng Diyos tayo abutin sa ating kalalagayan ngayon. Dahil pag dumating yung time, kinuha na ng Lord ang buhay natin. Kinuha na ng Diyos ang hininga natin. Hindi ka na makakabalik muli dito sa lupa. Gusto mong makita ang iyong mahal sa buhay, hindi mo na yan makikita. Pati yung asawa mo, anak mo, once na kinuha ng Diyos ang buhay natin, hindi na natin makikita yung mahal-mahal natin sa buhay. Kaya ito yung panahon na magtino na po tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Ayusin na natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Magpakababa na tayo. Ibaba mo na yung sarili mo. Amen. Kung alam mo sa sarili mo na ang tindi ng mapagmataas o tinatawag na pride natin, ibaba mo yan sa Diyos. Amen. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Hallelujah. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Hanapin mo na ang Diyos sa buhay mo habang buhay pa tayo ngayon. Dahil ang pag-asa ngayong buhay ka pa. Pero kapag tayo po'y namatay at nakahiga na doon, nakaunat ang ating paa doon sa tinatawag na lungod. Kahit magtawag ka ng
religious leader, mga makilalang religious leader, wala na yung kakayanan na maligtas kung wala ang buhay ng Diyos sa kanya. Kahit special na prayer pa yan, magbayad ka ng maraming malaking pera sa mga religious leader na kilala sa mundong ito, kahit tawagin mo yan. Kung ang buhay mo patuloy sa kasalanan, kung hindi ka nagbibigay ng panahon sa Diyos, kahit gaanong kagandang prayer pa yan, wala nang pag-asa yun. Ang pag-asa ngayong buhay ka pa. Kaya kahit napakalaking nagawa mong kasalanan, napakaraming nagawa mong kasalanan sa harapan ng Diyos, kapag ikaw ay buong pusong lalapit sa Diyos, patatawarin ka niya sa iyong mga nagawang kasalanan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Ang Diyos mapagpatawad, yes. Kaya habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, humingi na tayo ng kapatawaran sa ating mga nagagawang kasalanan. Talikuran ng mga nagagawang kasalanan. At sumampalataya na sa ating Panginoon. Amen? Yun ang sabi po kanina ng ating Panginoong Yesus doon sa lalaking mayaman. Ang sabi niya, ipagpili mo yung ari-arian, ipamigay sa mga mahirap at sumunod ka sa akin. Yun yung nais ng Diyos sa tao. Sumunod kay Jesus. Amen? Tayo mga tao, marami tayong mga excuses. Lord, saka na akong lalapit sa iyo. Lord, saka na akong maglilingkod sa iyo. Dahil busy pa ako, Lord. Marami pa akong business. Mag-asawa pa ako. Ayusin ko yung marami kong mga business. Hindi natin alam ang araw ng bukas, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang buhay daw ay parang hamog o parang usok lamang at bigla lang nawawala. Ganun, kaikli ang buhay ng tao. Amen. Kaya habang nakakarinig ka ng salita ng Diyos, huwag natin baliwalain ang salita ng Diyos. Amen. Dahil ang salita ng Diyos may kakayanang bumago sa ating pamumuhay dito sa mundo nito. Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi po ito upang alukin kayo ng pagre-reliyon o grupo o sekta. Hindi po. Nais ng Diyos ipaabot sa iyo ang pag-ibig niya. Amen. Kaya lahat po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Mag-decide na po tayo sa ating sarili na sumunod sa Diyos. Amen. Habang binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, habang matiwasay pa ang mundong ito. Amen. Habang malakas pa ang iyong pandinig, habang nakakita pa ng malinaw ang iyong mga mata, habang nakakapaglakad ka pa. Amen. Magbigay po tayo ng panahon at kilalanin natin ang ating manlilikha, our Creator. Sabi ng Biblia, remember your Creator sa panahon ng iyong kabataan, ng iyong kalakasan ng iyong katawan. Amen. Huwag ka lang lalapit na kapag ikaw ay malala na sa sakit at karamdaman, doon mo lang ibibigay ang buhay mo sa Diyos. Amen. Kaya ngayon, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Ito yung panahon na dapat mong magbigay ng time sa Panginoon. Amen. Mahal ka niya. Ayaw ka niyang mapahamak sa apoy ng impyerno. Nawa, kung paano yung tanong ng lalaking mayaman sa ating Panginoong Yesus. Guro, paano po magkaroon ng buhay na walang hanggan? Paano daw magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoong Yesus, pag pinibong ang iyong ari-arian, pamigay sa mga mahirap at sumunod sa akin. Yung mga mahirap na bagay sa atin, yung nais ng Diyos na ipasurrender natin sa Kanya. I-surrender natin yun. Doon tumitingin ng Lord sa mga mabibigat na bagay. Kasi nais ng Lord, gusto niyang sumunod tayo sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoong Yesus, magtiwala tayo sa Kanya. Di ba na nabasa natin kanina? Napakahirap sa mga mayaman na makapasok sa Kaharian ng Langit. Sabi ng Biblia, napakahirap. Pero walang sinabing hindi papasok. Ang sabi, napakahirap. Bakit? Ang kanilang pagtitiwala doon sa kayamanan, na akala nila yung kayamanan nila, kaya silang iligtas sa impyerno. Hindi po. Dahil may pumunta ng mayaman sa apoy ng impyerno, nawa. Huwag tayong sumunod. Hindi lang mayaman, pati mahihirap pwede pumunta doon kung hindi siya tatalikod sa kanyang kasalanan. Amen? Kaya ang salita ng Diyos para sa ating kabuhay na nakakarinig ka ngayon, ikaw yun, ikaw ang hinahanap ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa panahon natin, sa henerasyon natin, nawa may masumpungan ang Diyos sa mga taong matutuwid. Nawa sa panahon natin ngayon, may masumpungan ang Diyos sa mga taong may takot, may banal na pagkatakot sa Diyos. Ang sumusunod sa kanyang kalooban, ang tingin niya sa Diyos, Diyos talaga.
Hindi yung ibang hapon niya. Hindi blessing lang ang hapon natin sa Diyos. Talagang Diyos yan ang tagapagligtas natin. Dapat gano'n ang tingin natin sa Diyos. Yung mahalin mo ang Diyos, higit pa sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Tawa mga kapatid, magbigay tayo ng panahon sa Diyos. Dahil siya lang ang may kakayanan na magliligtas sa atin sa buhay nito. Amen. Siya lang ang may kakayanan na bumago ng buhay natin. Lahat tayo mga tao may problema, yes. Makadiyos o hindi makadiyos, may problema. May pagsubok. Pero ang advantage kapag malapit ka sa Diyos, ang advantage kapag malakas ka sa Diyos, yung problema hindi mo laging iniisip. Dahil kapag lagi mong iniisip ang problema, may stress ka, madidepress ka, mawawala ka sa align sa pamumuhay. Ang hirap ng mamuhay sa mundong ito na napakagulo ng pag-iisip. Hindi ka makakapag-desisyon ng tama. Hindi ka makakapagplano ng tama. Wag magulo yung pag-iisip. Kaya kapag ikaw ay may Diyos sa buhay, pinaghari mo si Jesus, inimbitahan mo si Jesus, pinapasok mo si Jesus sa puso mo, doon magsisimula ang totoong kapayapaan sa buhay mo. Doon magsisimula ang totoong kasayahan ng buhay mo. Amen. Para pag tumating yung panahon na pupunin ng Diyos ang ating hilinga, ang ating buhay, iyak tayo, sigurado tayo na sa langit tayo pupunta. Hindi po nagbibiro ang salita ng Diyos ng Biblia na mayroong impyerno sa mga tao, hindi humahanap sa Diyos, hindi sumasampalataya kay Jesus, hindi po nagbibiro ang Biblia. Amen. Kaya yung mga tao pumunta sa impyerno, yung mga nawala na ng buhay, huwag nawa tayong sumunod doon. Kaya itatakbo natin sa puso't isip natin, itatak natin sa isip natin, huwag akong pupunta sa impyerno. Amen? Itatak natin yun sa isip at puso natin. Ayaw kong pumunta ng impyerno. Yes po. Dahil kapag nandoon tayo, wala nang balikan na yun. Hindi ka na makakabalik sa mundo nito. Kaya, yung panahon na magbalik po tayo sa Diyos. Hanapin mo na siya. Amen? Hallelujah. Mahal po tayo ng Diyos. Let us pray. Hallelujah. O salamat Diyos na banal at kataas-taas ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na may likha ng langit at lupa, ang Diyos, Abraham, Isaac, at Israel. Panginoon, nandito kami o Diyos, at papakumbaba sa iyo, humihingi ng iyong habag, biyaya o Diyos, ng iyong kaawahan sa aming panahon na ito. O Diyos, nakikita mo ang lugar na ito. Naiilan lang o Diyos ang mga tao sumusunod sa kalooban mo. Ang sabi mo ng iyong banal na kasulatan, kung ang mga matutuwid na pakahirap maligtas, yun pa kayo mga taong patuloy sa pagkakasala. Eh Lord, ang iyong habag, Panginoon, iparanas mo sa barangay nagpupakan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at lahat ng mga tao, Panginoon, pamilya sa barangay dito, Lord God, patuloy kang mangusap sa kanilang mga buhay, Panginoon, na kailangan nila ang tagapagligtas. Panginoon, kailangan namin ng tagapagligtas, O Diyos, dahil napakainit, Panginoon, sa apoy ng impyerno kung doon kami pupunta, Panginoon, parang araw. Kay Lord, kahabagan niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa mga nagagawa namin mga kasalanan. Lord God, nawa, marinig po Diyos ang mga daing po namin. Lord God, tulungan niyo Diyos sa barangay na ito. Ang mga tao na nakatira dito, tulungan niyo po sila, Panginoon, na makilala ka pa nila. Buksan ang kanilang mga pag-iisip, buksan ang kanilang mga puso sa mga bagay spiritual. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito, na naibahagyan yung salita sa barangay ng Tupakan. Dalangin namin ng Diyos, malo yung iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, na ang gawa ng diablo mawasak sa mamagitan ng buhay ni Jesus na ipapanganak sa puso ng mga tao. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi pinaparamdam sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong paalala, sa iyong mga pagtutuwid sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, nawa, Panginoon, Lord God, at dumating ang panahon dito sa barangay na ito. Marami kang tatawagin maglilingkod, O Diyos. At bibigay ng buhay sa paglilingkod, Panginoon, tatawagin sa Ebanghelyo.
ang iyong pagliligtas, Panginoon, maranasan ng mga tao mga naghahanap sa iyo. Salamat, O Diyos, sa panahon po namin, henerasyon na ito, na, O Diyos, may matagpuhan kang mga lumalakad sa kabanalan at sa katwiran ng buhay. Salamat, aming Panginoong Jesus. May panganak ang buhay mo sa bawat puso ng mga tao, Panginoon, sa barangay nito. Dalangin namin ang kilos ng Espiritu Santo maranasan ng barangay muli, O Diyos. Panginoon Diyos, sa mga Kristiyano na tutulog sa spiritual world, kisingin ko sila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, O Diyos, ibinibigay mo po sa amin ang kami buhay pa ngayon. Ginagawa lang namin, O Diyos, yung mga bagay na nararapat upang iparating sa kanila, O Diyos, ang iyong pagmamahal. Salamat, O Diyos, sa bawat isa sa amin na nakarinig ng iyong salita, mga tinatnan, O Diyos, ng mga pinagpilig na ito, mga naghahanap buhay, mga nag-business, mga nangingisda, mga pamilya na narito. Panginoon, bless mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga puso, Panginoon, i-bless mo ang kanilang mga puso. O Diyos, salamat, Panginoon, sa iyong binigay, O Diyos, na magpapahal sa amin at ipuus mo, magpapahal mo sa amin ng bless, O Diyos, Panginoon. O Diyos, ang barangay opisyalas sa barangay ng Tupakan, Lord, tinulong sila, tulungan niyo po sila, Panginoon. Lord God, magkaroon ng banal na pagkatawad sa kanilang mga puso, magawa nila ang kanilang tungkulin, Panginoon, upang mapasayos ang barangay nito, ang kanilang buhay, pagkatiwala nila sa iyong Diyos, ang pagharian dahil ikaw ang Diyos na maalam sa lahat ng bagay, O Diyos. Ikaw, Diyos, ang pinanggalingan ng karunungan at kaalaman, the word, the wisdom, and the knowledge of God. Kaya salamat, Panginoon. Ilas mo ang mga barangay, opisyalas, Panginoon, magmula sa kapitan, sa pinakamababang opisyalas sa barangay nito. Ilas mo ang kanilang mga pamumuhay. Kaya salamat, O Diyos, aming itinataas ang iyong makapangyarihang pangalan, aming Panginoon Jesus, dito sa barangay ng Tupakan. In Jesus' name, amen. Maligaya, praise God, hallelujah. Tapos na po ang mga ngaral ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless po sa inyo.